Sa punto pong ito ay nakasalang sa Balitang Hali ang bagong Senate President na si Vicente Sotto III. Magandang tanghali po at welcome sa Balitang Hali, sir. Magandang tanghali po, Connie, at sa lahat po ng nanonood sa inyo. Magandang tanghali po. Okay, pakikibalita lamang ho kami, no, in detail sana para doon po sa mga nagtatanong kung bakit hindi nyo nga ho pinirmahan itong rekomendasyon ni Senator Marcoleta na maging state witnesses ito pong mag-asawang Diskaya. Una sa lahat, nung nag-testify sila sa Senate dati, iba naman ang sinabi nilang mga testimony doon sa House. Tapos, itong Lunes ng umaga, nung nag-testify sila uli, we must verify their statements. Hindi pwedeng madalian, gagawin mo agad state witness dahil nagustuhan mo yung sinabi. Gagastusan sa ng pamahalaan. Tayo pa gagastos sa kanila at ang sinasabi ni Secretary Boying Remulla, ang pumapasok sa state witness, lalo na sa mga ganitong klase, magbayad mo, ibalik nyo muna yung perang na kinuha nyo o ninakaw ninyo. At pagkatapos nun, magsabi kayo ng lahat. Tell all, hindi tell half. Paano, ano yun? Basta na lang papayag ako na gawin nating state witness or bigyan ng immunity. Binibigyan ng immunity. Kaya, teka muna, sabi ko, nung iabot sa akin ng Lunes ng gabi, na ako na ang Senate President, mabuti na lang, ako na yung Senate President, di ko alam kung ano gagawin ng iba. Hindi ko pwedeng pirmahan yun. Sabi ko, kailangan i-refer muna ito sa Blue Ribbon uli. At alam ko kasi kinabukasan, papalitan namin siya. Alam kong si Senator Lacson na uupo. Sabi ko nga, ba't ba minamadali? Ba't minamadali ang paggagawa nito na state witness? Kung ano-ano pa lang yung sinabi. At nung pagdating doon sa House na testimony niya, number 1 na kagad si Vico Sotto, nag-testify si Mayor, sabi, napakasinungaling daw ng mag-asawang yan. Lahat daw na sinasabi, walang totoo. Kilalang-kilala niya dahil ang tagal sa Pasig at saka yung mga kontrataro sa Pasig dati bago siya umupo, sila may hawak, puro daw palpak Di ba? So, ba't papayag akong bigla? Are you inclined to believe, Senate President Sotto, na yung mga kumakalat po na baka nagkaroon nga daw ng prior na pag-uusap o deal sa pagitan daw ng senador at ito pong mga Diskaya? May mga nagsasabing ganun, pero wala naman akong direct information to that effect. Pero dapat yan, alamin natin. Alamin natin muna. Tsaka, basta hindi ako makapapayag. I'm sure, tinawagan ko si Secretary Boying Remulla. Siya nagsabi sa akin mismo. Sabi niya, hindi ako papayag. Sabi niya, huwag kang papayag. Sabi niya sa akin. Hindi ako pumapayag, kaya ako nagsasabi sa iyo. Sabi ko, dahil para malaman mo na ganun ang sitwasyon. At sinabi, siya mismo nagsabi, hindi pwede. Yung mga ganyang klase, ibang klase yan, kailangan niya, balik mo na nila lahat. Sabi ko, mga magkano kaya ibabalik? Sabi ko, kung sakasakali, tsaka magte-testify ng tama. Sabi niya, hindi, meron dapat diyang forensic accountant ng NBI para to determine the amount allegedly obtained by the Diskayas. Sinasabi ng Diskaya sa Senate, 2016 daw sila nag-umpisa pa lang sa DPWH sa gobyerno. Pero ang tagal na nila sa Pasig. At nung nasa House naman, ang sinabi nila ay sila daw panahon pa ni Gloria Macapagal at saka ni Noynoy, meron na. Pagkatapos daw kay Marcos, tinalunan nila yung 2016 to 2022 sa kwento. Paano mong gagawin state witness yun? Sige nga. Okay, so ibig sabihin, kung sakasakali ho na mag-decide nga po ang mga Diskaya to tell all at ibalik nila kung ano man yung mga na-determine po na mga sabihin na natin na nakuha po nila, na illegally na nakuha, will you be open? At sila ho ba ay mako-consider na least guilty sa sitwasyon na ito? Then we will follow the rule of law. Pero hindi naman least guilty ang hinahanap ang pwedeng mag-state witness para makorek din natin yung thinking na yan Ang pwedeng mag-state witness, yung not most guilty. Not most guilty. Not most guilty, yun ang pwede. Baka sila yung most guilty, hindi natin masabi. Hindi ba? Depende kasi. So, pero pagdating sa party na yan, that's not left
for me. It will be the Department of Justice to determine. Okay, okay. Isa pa ho mga mainit na pinagdidiskusyonan ninyo kahapon dyan sa Senado, yung paglipat po no, kay DPWH Assistant Engineer Bryce Hernandez sa Pasay City Jail. Bakit nga ba sinasabi ho ng abogado niya na parang nadihado daw ang kanyang kliyente dahil yun nga ho, parang yung may mga naakusahan ng mga senador, baka hindi ho kaya ito'y paghihiganti na daw, ano, kung bakit ipinalipat pa siya sa Pasay City Jail. Hindi, kasi ang ipinipilit nila Senator Marcoleta at ng mga kasama niya sa minority, sina Senator Bato, ipinipilit nila ibalik daw sa Senado. Sabi ko, hindi nga mayroong ang request ng HOR. Hindi naman si Martin lang yung may request nun, yung emissary lang si Senator De La Rosa, Congressman Martin Romualdez. So sabi ko, meron tinatawag na parliamentary courtesy. Meron din kaming hihiramin sa kanilang na-contempt si Mendoza So, wala namang illegal doon kung siya ay ilalagay mo sa isang malapit sa Senado na off-site kung tawagin. Ang pinakamadali lang kasi nung gabi na yan was the PNP custodial. So, gusto nila ibalik. Sabi ko nga, ang totoo niyan, pag ibinalik natin dito, mas ano pa nga yun mas maginhawa. Kasi daw, bakit daw dinala doon? Baka daw maginhawa. Parang gusto nila mahirapan. Sabi ko, maginhawa dito sa atin may aircon. May aircon, may TV, may magandang toilet, maayos ang toilet. Doon sa pinaglagyan sa PNP custodial, bulok yung toilet Tapos jail walang aircon Okay. Hindi ko maintindihan ko ba. Ako tingin ko nagsasour graping na lang parang gustong humanap ng mali. Ang problema, walang nagsasabing mali yung ginawa ko. Sapagkat he is still under the custody. The Senate will never lose jurisdiction over a contemnor simply because nilipat namin or dinitain sa isang place. Kaya nga pinayagan namin mahiramin para mag-testify sabi ko nga, bakit malay mo tayo mangailangan. Sagot mo naman sa akin bakit naman tayo mangailangan doon? Alam mo, salita ng mayabang yung gano'n. Dapat hindi gano'n. Dapat humble tayo. Kasi anong gusto nila mangyari? First day at work ko, gusto nila I would walk on the wrong foot. Gusto nila I start with the wrong foot. Awayin ko kagad yung House of Representatives. Yung ba gusto nila? Tapos pakawalan ko kagad yung mga diskaya. Yan ang gusto nila. Hindi pwede yun. Antigo na ako rito. Dito ako tinubuan ng tahid 1992 pa. Alam ko yung mga manyobrang yan. Okay. So Senator, despite ito pong mga nakukwento ninyong medyo may tensyon sa minorya and of course majority, masasabi ho ba natin na buong-buo pa rin ang Senado pagdating po sa pag-iimbestiga nito pong mga anomalyang ito? Oo. The Senate naman always it always acts in the essence of democracy. It's embedded in the rule of the majority. So, ganun talaga. Ang Senado matibay dyan. At saka yung namang member ng Blue Ribbon, 17 yun Halos lahat kami member may mga ex officio pa. Okay naman. Ang importante, isa sa mga dahilan kung bakit nga nagkaroon ng leadership change kagad at magandang nangyari noong Lunes. Dahil kung hindi natin alam kung ano nangyari sa mga diskaya ng gabi. Di ba? Noong Lunes ng gabi, kung hindi na ako Senate President. Kung hindi ako naging Senate President at kinabukasan si Senator Lacson ng Blue Ribbon, hindi natin alam ano nangyari. Reaksyon nyo ho, dahil nadadawit din po ang mga kapwa-senador ninyo na sina Senator Jingo Estrada at Senator Joel Villanueva dito sa flood control projects. Sila po yung napangalanan nitong si dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Paano ho ang magiging takbo ng investigasyon kung kasama rin ho yung dalawang senador? Paano ba yun? Mas maganda nga yun, mag-confrontation sila. Basta itong si Mr. Hernandez, maglabas siya ng resibo, maglabas siya ng ebidensya, maglabas siya ng mga kung may mga messages sila, o sulat o text, ganyan, maglabas siya. Imbis na magbibintang lang. At ito namang mga kasama namin ay may pagkakataon para siya ay i-confront at pwede rin magbigay ng kanilang mga ebidensya. Maganda nga yun maagang magka-confront na yun I'm sure sa Webes, sa Thursday, hindi imbitahin ni Senator Lacson lahat
mag-iimbita lang siya muna isang set muna Opo. ng mga contractors. Kasi ang nangyayari, pareho nung mga nakaraang hearing, parang palengke. Di ba? Opo. Oo. Sige po. Kami ho'y magpapasalamat na sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali, sir. Thank you very much. Thank you, Connie. It's my pleasure. Thank you. Salamat po. Senate Alright. President Thank you. Vicente Bye-bye. Soto III.